الحمد لله القائل في كتابه المبين وإن كل شيء خلقناه بقدر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين إلى الخلق أجمعين تقدير الله تبارك وتعالى وثمار الإيمان به. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد أفلح المتقون. فقال من عز من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya at magulang, pinasasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito na sumapit pa tayo sa mga oras na ito, mga nalalabi sa buwan ng Jumada al-Ula, taon 1446 ng Hijrah. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na magamit pa natin ang mga natitirang buhay ng ating minuto at segundo ng ating mga buhay sa pagsisilbi sa Kanya, sa pagtupad sa Kanyang mga kautusan. Tunay na siya lamang ang makakapagbigay nito sa atin at maggagawad nito. Allahumma amin. Mga kapatid at magulang sa pananampalataya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Qamar 49, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Tunay na ang lahat ng mga bagay-bagay, lahat ng mga kaganapan, tunay na aming nilikha ang mga ito na mayroon siyang tamang tadhana at sukat. Ang paniniwala sa kung ano ang itinadhana ng Allah, ano ang ikinadar ng Allah Ta'ala, ay kabilang sa mga importante o sabihin nating haligi na napakatatag sa pananampalatayang Islam. Hindi ka maging isang tunay o totoong mananampalataya maliban na lamang na maniniwala ka sa ika-6 na rukun o tinatawag na ika-6 na haligi ng iman na kung tawagin al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ang paniniwala sa tinadhana ng Allah, maging ito man ay mabuti rito o ang masama o mapait dito. Mga kapatid sa pananampalataya, kung tutunghayan natin sa Quran Al-Karim o sa mga hadith na sahih ng Propeta sallallahu alaihi wa sallam, makikita natin doon na masasaksihan natin na halos lahat ng mga kaganapan ay magsasabi sa atin na ang Allah lamang ang siyang nag-iisang tiyak na nakakaalam sa itinadhana niya sa kanyang alipin. Kaya sa pambungad ng ating khutbah kanina,
Binanggit ko ang hadith ni Imam Muslim na kung saan sinabi ng propeta alayhi salatu wassalam, sinabi niya, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq bi 50,000 sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang isinulat ang kadar o ang tadhana ng lahat ng kanyang mga nilikha. Sa loob ng 50,000 taon bago niya panilikha ang kalangitan at kalupaan. Bago pa ang lahat. Ikaw, ako ngayon na narito sa masjid na ito, ang hindi a-attend sa masjid na ito, ang mamamatay sa araw na ito, ang naghihingalo sa ICU ngayon, ang nandun sa ospital, ang patungo pa lang doon, ang nakaligtaan niya ng magising sa oras na ito, o ang nakatulog na hindi nakapagsala ng Jumu'ah, lahat ng yan tinakda ng Allah Ta'ala. Khalaqnahu biqadar. Kaya, isa ito sa mga pundasyon ng iman na napakasensitibo. Dito maaaring masira ang pananampalataya ng isang mu'min kung hindi tama ang kanyang pag-unawa dito. At dito rin magiging mas tataas ang iman mo kung tama at matatag ang unawa mo sa tinakda ng Allah. Dito natin bibigyan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ng paliwanag o gawin nating ehemplo konti, kumuha tayo sa binabasa natin tuwing Jumu'ah, ang Suratul Kahf. Sa tagpo ni Khadir, o tinatawag natin sa mga muro, pag pronounce natin si Hidrun. Sa hadith, ang kanyang pangalan, Khadirun, si Khadir, at si Musa alayhimassalam. Itong dalawang ito na pinagtagpo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ituro sa atin ang isang napakalaking ehemplo ng tinatawag na pagtatakda ng Allah Ta'ala. Una, naiulat sa Sahih al-Bukhari at sa Sahih Muslim, naiulat na sinabi ni Musa sa Bani Israel. Nung tinanong siya, lamma su'ila Musa, tinanong siya sa harap ng mga kalahi niya sa Bani Israel, Ya Musa, hal hunaka man a'lamu minka fi hadhil ard? Ya Musa, mayroon pa bang mas marunong kaysa sa iyo dito sa ibabaw ng lupa? Sumagot si Musa, La a'lam ahadan a'lamu minni ala hadhil ard. Wala akong kilala na mas marunong pa kaysa akin sa ibabaw ng lupa. Fa'arsalallahu tabaraka wa ta'ala Jibril alayhi salam ilayhi. Inutusan ng Allah Ta'ala si Jibril alayhi salam sa kanya upang sabihin sa kanya na mayroon pa kaming alipin, may alipin ng Allah na atay na min ladunna ilma, na binigyan namin ng kaalaman na mula sa amin. At siya ay nakatira sa Majma' al-Bahrain, sa pinagsamang magkahalong tubig ng dagat. Si Musa sa time na yon, sinabi niya, Lan abrah, hindi ako, sabi niya, titigil sa paglalakbay hanggat maabot ko ang Majma' al-Bahrain, yung kung saan naroroon yung mas maalam kaysa akin na sinabi ni Jibril alayhis salam. Hanggang sa kasinama niya si Yusha bin Nun na kanyang assistant, si Joshua yung sa kasulatan ng Torah, kasama niya si Yusha bin Nun at mayroon siyang daladalang hut, isang malaking balyena na daladala nila at malalaki ang mga katawan nilang dalawa. Pagdating nila doon sa lugar, malapit na sila doon, napagod sila, nakatulog silang dalawa. Nagising si Yusha, pero nakatakas na yaong kanilang daladalang isda. Paggising ni Musa, lakad sila. Paglakad nila nung ginutom na si Musa, atina gadaan na. Ibigay mo na yung gada natin, yung pagkain natin. Sabi ni Yusha, hindi ko nasabi sa iyo na nakawala yung hut na yun o yung malaking isda. So dahil doon sa pagka-disappoint ni Musa,
binigyan pa rin siya ng Allah ng lakas, iba yung lakas, na mapuntahan yung kanyang pupuntahan, kanilang pupuntahan. Nung narating nila na yon, pagdating niya doon, nagsalam si Musa alayhi salam. At pagkatapos ay si Khadir o si Naam ay nandun sa time na yon, andun sa lugar na yon, ang una nilang nakita o pinakita sa kanya ay yung nakasakay sa safina, nasa Suratul Kahf. Falamma rakibas safinata, nung sila ay nakasakay na doon sa bangka o malaking barko, kharaqaha, binutasan ito agad ni Khadir. Bago yun, nagkaroon sila ng agreement. Sabi ni Khadir sa kanya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya Musa, sasabihin ko sa iyo, hindi mo, kung gusto mong makuha kung ano yung ilmo ko, hindi mo maintindihan o hindi ka makasabar. Sabi niya, okay. Importante, sabi niya, kapag tingin mo na kailangan mo na akong iwanan, iwanan mo na ako. Ngayon, gusto kong mag-aral sa iyo. Okay. So, nung dumating sila dun sa malaking barko na punong-puno ng tao, ng mga fukara, ng mga mahirap, binutasan ito ni Khadir. Nung binutas ni Khadir, nagreklamo si Musa. Akaraktaha. Bakit mo ba ito bubutasin na mayroong mga nakasakay rito? Sabi ni Khadir, hindi ba sabi ko sa iyo, alam akul laka, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hindi ka makakatimpi. Sabi niyo, sige, magtitimpi na ako ngayon. Pagpasensyahan mo lang. The first time. Pangalawang nangyari, naglakbay sila at meron silang nakita na isang binatilyo. Binatilyo. Agad-agad na pinaslang ni Khadir. Nung pinaslang ito ni Khadir, sinabi sa kanya ni Musa, akatalta nafsan zakiyatan bigayri nafs laqad ji'ta shay'an imra. Ikaw ay nakagawa ng karumal-dumal na krimen, papatayin mo ang isang inosenteng bata. Anong sinabi ni Khadir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hindi ka makakatiis. So, sabi niya, okay na, last na ito. Pag nagreklamo pa ako, pwede mo na akong iwanan. Okay. So, dumating sa pangatlo. Pagdating nila doon sa isang karya, pagod na sila, isang lugar, ay mayroon doong isang mga grupo ng mga tao na hindi man lang nagbigay ng kahit tubig sa kanila para mainom. Siyempre, bisita sila. Pero nung ang pader ng lugar na yon ay magkukolaps na, dali-dali si Khadir nagpatulong kay Musa na kanilang itayo yung pader na yon. Nagtaka na naman si Musa. Sabi niya, ito ba ay itatatag mo, itatayo mo ulit, samantalang ang mga tao nito, wa ahluha, sabi niya, ay hindi ka man lang pinansin o binigyan ng ano? Sabi niya sa huli, hadha firakun bayni wa baynak. Ito na ngayon ang paghihiwalay natin. Sa unabbiuka mimma ulimta rushda. Ngayon ay ipapaalam ko na sa iyo, bitawili, sa ta'wil ng mga bagay na ito, explanation ng hindi mo alam. Amma as-safina, tungkol sa barko na pinuntahan natin, sinakyan natin, ba't ko binutas? Inna waraaha malik. Mayroong hari sa likod nito, meaning humahabol doon sa barko, na gusto niyang agawin, gusto niyang nakawin sa mga fukara, sa mga mahihirap yung malaking barkong iyon. Kaya ako binutasan at ang mga taong naroon ay mga timawa, mga walang-wala. Kaya ako binutas para sa ganun hindi niya naman ako. Sabi niya may depekto ito, hindi na kailangan natin yan. Ikalawa, yung bata na yon na aking pinatay o pinaslang, mayroon siyang dalawang kana lahu abawan salihan. Kana abawahu salihain. Meron ang kanyang mga parents ay mga matutuwid na tao, sumasamba sa Allah. At nakatakda sa kanyang kadar na magiging masamang bata iyon. Masuwayin sa kanyang magulang at sa Allah Ta'ala. Pangatlo,
Yung tinatawag na pader na ating tinayo na hindi man lang tayo ay nasikaso ng mga tao, sa tahat o sa ilalim ng pader na iyon ay mayroong cans o treasure na para doon sa dalawang yatiman o dalawang orphan na sila ang nagmamay-ari nung kayamanan na yun. Hindi pa nila makukuha, liban na lamang na lumaki na silang dalawa. At sinabi ni Khadir, ma fa'altuhu an amri. Hindi ko yun ginawa lahat mula sa sarili kong utos, bagkos sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan mga kapatid, dito natin maunawaan na may mga bagay-bagay na maaring mapait, masaklap sa unang tingin natin sa mga bagay na yan. Pero kung iyong maaarok at matatanggap na ang lahat ng bagay ay tinakda ni Allah Ta'ala, maluwag at hindi mabigat sa iyong matatanggap mo na ang lahat na ito'y hindi naganap kung hindi dahil mayroong hikmah, mayroong karunungan si Allah na siya lamang ang higit na nakakaalam. Anak na minamahal mo sobra, namatay na una sa iyo. Kinuha sa iyo ni Allah Ta'ala. O hindi kaya ikaw, hindi ka magkaanak-anak. Ilang taon na, nagduduha naman ako. Ya Sheikh, nagsusujud naman ako. Bakit hindi niya ibinigay sa akin? Maaaring mayroong napakalaking karunungan na hindi niya yan binigay sa iyo dahil maaring ikakasama mo at doon sa kabilang buhay niya itinakda para sa iyo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ngayon, sa tinatawag na al-qadar, at nauulit natin ito. Bakit? Kasi kailangan na matanim sa mga puso natin. Ustad, ang tanong, kung ang lahat ng bagay pala ay tinakda na ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit pa tayo gagawa ng pagsamba? Alam na pala ng Allah kung sino ang ipapasok sa impyerno, sino ang ipapasok sa Jannah. Bakit natin pa gagawin ng pagsunod at iwasan ng pagsuway? Ang tanong sa iyo, ibabalik ko, bakit hindi? Kinakailangan malaman natin bilang mga alipin na may mga bagay na hindi tayo pwedeng pakialaman sa gawain ng Allah. Kaya si Imam al-Bukhari rahimahullah, dawwana kitaban wasammahu khalqu af'alil ibad. Khalqu af'alil ibad. Kaya si Imam al-Bukhari rahimahullah, siya ay nagsipi ng isang kitab na pinamagatang o inakda niya na pinamagatang khalqu af'alil ibad o ang paglikha ng Allah sa mga gawain ng mga alipin. Ang masamang ginawa mo, nilikha din niya ng Allah. Pero hindi mo maaaring isisi kay Allah Ta'ala. Bakit? Inna hadaynahu sabila, imma syakira wa imma kafura. Dahil mayroong hujja. Binigay ng Allah sa iyo ang daan, maging ikaw man ay mapasalamatin o hindi maging mapasalamatin. Magkufur ka man o hindi ka magkufur. Mag-iman ka man o hindi. Yan ay mababalik sa iyo. Kaya sabi ng Nabi alaihi salatu wassalam, sinabi niya sa hadith na inulat Imam Muslim sa isang hadith na mahaba, sinabi niya, faman wajada khairan falyahmadillah, faman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa. Sabi ng Sugo alaihi salatu wassalam, kung makatagpo ka ng gawain ng tinatawag na oportunidad na makagawa ng pagsunod sa Allah, purihin mo ang Allah Ta'ala. Ibig sabihin, hindi mo dapat pinagmamalaki yun. Nakapaghadya ako, nakapagsambay. Kung hindi sa tawfik ng Allah, hindi ka makakagawa niyan. Naging ulama ako, naging ustad ako, naging sheikh ako. Kung hindi dahil sa Allah, hindi mo magagawa yan. Yun ang sinabi ng Nabi, upang hindi ka magmapuri o magmataas. Pangalawa, faman wajada ghayra dhalik, sino man ang makatagpo ng iba, bukod doon, gawaing masama, nakagawa ka ng masama,
Dahil nakatagpo ka ng masama, wala kang ibang sisisihin kundi ang iyong sarili. Bakit? Dahil mayroon ng nakatakda sa kitab at sa sunnah, nandyan na. Ito ang gagawin mo, itong iiwasan mo. Yan ang pananaw nating mga ahlus sunnah wal jamaah. Panghuli, ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtatakda niya, maratib, magkakasunod-sunod. Una, al-ilm. Alam ng Allah ta'ala ang lahat ng nagaganap, magaganap at hindi pa magaganap. Lahat ng bagay na naganap fi ilmillahi al-azali. Ang lahat ng bagay na naganap ay naroon sa kaalaman ni Allah Ta'ala al-azaliya. Ibig sabihin na yaong dati pa, alam niya sino magkufur, alam niya sino magmunang, alam niya. Naam. Pangalawa, al-kitaba. Isinulat na ng Allah Ta'ala. Unang nilikha niya al-qalam, ang panulat. Faqala lahu uktub. Qala rabbi madha aktub. Qala uktub maqadir al-khalaiq. Min hadha al-yawm, min yawmin hadha, ila yawmis sa'ah. Sabi niya, isulat mo ang lahat ng kadar ng mga nilikha. Mula sa araw na ito, hanggang sa darating. Ang rizq mo, ang buhay mo, kamatayan mo, makuha mo bang posisyon o hindi, sinong malagay na presidente, sinong hindi, sinong matatalo, sinong mai-impeach, sinong mawawala, sinong mamamatay. Nakasulat na lahat. Kaya ang tanong, bakit ka mababahala sa sarili mong rizq? Nakasulat na lahat. Hindi mo mapangasawa si fulana, nakasulat. Na hindi mo siya mapangasawa, iba mapangasawa mo, hindi ka magkaasawa. Al-kitaba. Pangatlo, al-mashi'ah. Al-mashi'ah, ibig sabihin, ang pag-will ng Allah Ta'ala. Kaya tanggapin natin kung anong kalooban. Yan ang nakasulat sa iyo. Package na sa buong buhay mo sa mundo. Nang pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi ng Nabi alaihi salatu wasalam, sabi niya, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi. Ang bawat isa sa inyo ay nabubuo ang kanyang pagkatao, similya niya. Ibig sabihin ay uutusan siya ng Allah Ta'ala na isulat ang iyong kadar. Ang buhay mo hanggang kailan ang span mo, lifespan mo, isang araw ka lang ba sa mundo o ano? Asyakiyun am sa'id. Ikaw ba ay magiging malungkot sa mundo o ikaw ba ay matagumpay? Lahat ng yan isusulat doon. Subhanallah. Sa time na yun. Ikaw ba ay Muslim o kafir? Lahat ng yan isusulat na doon. Umuriyah. Pangalawa na kitaba o pagsusulat, al-kitabatu as-sanawiyah. Yearly naman na pagsusulat ng iyong kadar. Walang nakakaalam nito kundi ang Allah. Kaya ang sabi ng mga ulama, kailan ito na nangyayari? Tuwing Laylatul Qadr. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala yuballighani wa iyyakum ilayha. Allahumma amin. Nawa ay makaabot pa tayo dyan. Sa Laylatul Qadr, yearly yan. Na binabago ang anumang, ibinababa kung anumang kinadar sa atin. Pangatlo, at ito ang parating na nababago, al-kitabatul yawmiyah. Ang kitaba o pagsusulat ng Allah Ta'ala na araw-araw sa ating mga kadar. Ano yun? Yan ang sinabi ng Allah sa suratul Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kadar, sa kanyang kapangyarihan, siya din ang nagsusulat at siya din ang nagbubura at pinagtitibay niya kung ano ang kanyang ipapalit sa binura niya. Wa 'indahu ummul kitab. At ang ummul kitab o ang kadar ng lahat ng mga bagay, lahat ng nilikha ay naroroon sa kanya. Yun mga kapatid sa Islam, pagkatapos ng Mashiach, al-khalq, ang pagkalikha. Lilikhain ng Allah Ta'ala ang anuman na nagaganap sa atin. So yung masama na gawain natin, nilikha ng Allah, naam, walang ibang tagapaglikha kundi siya. Pero sino ang gumagawa, nag-execute nito? Ikaw. Kaya ang masisisi sa gawaing masama, ikaw. Lianna alladhi yaqumu bihi haqiqatan anta. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang may nag-execute nito. Kaya sa tuwing makakagawa ka ng kasalanan, hihingi ka ng patawad sa Allah Ta'ala at patatawarin ka niya. Pero kung hindi ka magtauba,
sa Allah Ta'ala, faulaika humudh dhalimun. Sila yung mga nakabangga sa mga kautusan ng Allah. Dahil dito, ang makukuha natin sa example ng kissa na yaon sa Suratul Kahf, kay Khadir at kay Musa alayhimassalam, al-imanul jazim bil qada'i wal qadar. Ang tunay na paniniwala at matibay na paniniwala sa kung ano ang tinakda ng Allah Ta'ala at kung ano ang itinadhana niya sa atin. Walang silbi ang mga sala, walang silbi ang hajj, walang silbi ang sadakat, ang anumang ibadat, kung mali ang ating unawa at pagtanggap sa ano ang tinadhana at tinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mga umma ng Muhammad alayhi salatu wassalam, inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magbigay pugay sa Nabi sallallahu alayhi wasallam. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الرضا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء أمراضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخوتنا المستضعفين في العالم كلها يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. عليك بأعدائنا أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم احفظ علماءنا الصادقين الذين يدافعون عن ديننا عن دينك الحنيف يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.